give you the treasures and riches stored in secret places. Magandang oras at magandang buhay mga ka-TH. Meron tayong i-partial analyze dito. Mga magagandang underground marker ito. Eto, isa-isahin natin ito pag tingin. Ayan, so kompleto na yan. Ito yung isa na baliktad lang ito pag shot. Pagkuha ng picture, napakaganda na marker ito. Ito ang nagsasabi na merong big at small deposit down below. Magkasunod lang. So of course ang nauuna dyan ay maliit. So in actual ay ganito yan. Ang malaki ay nasa pinakabutom, and then dumidistansya ng 2 meters ay naroon ang maliit. Yan yung nasa diagram ko ng ng ganitong symbol. So isang maliit sa ibabaw, isang malaki sa baba, 2 meters ang pagitan nila sa ilalim, kaya tama yung inyong hinukay na portion. Patuloy lang kayo sa baba kasi yan ay treasure under malaki at maliit. Meron pang katabi dito parang puso. Ayan, so puso nagsasabi na nandiyan na, malapit na. Okay, kaya ito yung pamagat natin na big and small deposit. Dahil sa sign na yan ay legit. Okay, kaya nga lang kapag makita yung mga ganitong mga sign, in every 2 meters ay meron kayong makikitang sunod-sunod na mga bato na may mga marka, ibig sabihin ay tama ang inyong tunnel. Eksakto yan. Ngayon, karamihan yan sa aking mga mapa, pagdating sa 14 meters, 15, vertical yan. Vertical muna yan. So ganito yan. Ito yung lupa. Andi nag-vertical kayo ng hukay, ito. Kapag big deposit ito, so 14 meters lahat yan, vertical yan. Straight pababa. Ngayon pagdating sa 14 ay meron siyang parang decision block. Mag-decide ka dyan. So it's either pupunta ka ng kaliwa or pupunta ka ng kanan. Pero ang paghukay ay slanting na. Yan, hindi drift na horizontal, slant. Yan, ang slant na yan ay nasa 7 meters. Itong slanting lang bago siya magganyan. Ganon din sa kabila. Kung sa kabila yung item, bago yung maliit na chamber, parang maliit na room sa dulo ng slanting. Ang slanting ay meron siyang hagdan. Pinakita ko na yan nung unang vlog ko. Ang hagdan dyan ay hindi gawa ng kahoy, gawa ng mga bato na natural lang dyan sa ilalim ng lupa. Bedrock yan, ginagawa nilang hagdan, yung matigas na parte ng lupa o bato. So all in all, 14 plus 7, ilan na ba yan? 21 meters, hindi pa yan kasi abot pa yan ng 30, pupunta pa kasi yan dito. Merong distansya ito, so 7 sabihin natin ay meron pa siyang karugtong na 5 to 7 meters na horizontal na bago itong kwarto sa dulo na yan na yung treasure chamber. Okay, so yan, ganyan ang ang diagram nyo. So expect kayo sa 14 meters to 15 ay mag-change direction kayo. So tingnan ang mga hugis ng bato kung saan nakaturo, doon mag-change direction at hanapin nyo ang malambot na parte ng lupa. Kung sa kaliwa yung malambot, doon kayo patuloy. Kung sa kanan, sa kanan.
Okay, yan ang sikreto. Kapag malalim na ang hukay, hanapin ang malambot na lupa. Kasi ang malambot na lupa ay backfill noon. Backfill ng hapon. Ito naman, kung nakuha nyo ito sa ibabaw, ayan, hinugi siya. So, meron siyang forma. Kung talagang sa ibabaw ito, hindi ito nagtuturo ng baba. So, ibig sabihin ay dahil sa general treasure site yan kasi big deposit. So, meron pa yan ibang giveaway sa unahan. Yan yung tinuturo niya. Okay, so ito yung ulo niya. Siguradong dito ang direksyon. Kaya i-check nyo ang unahan sa layo na 7 to 15 meters. Check nyo ang tinuturo niyan. Merong ibang nakabaon doon. At itong sa hinukay nyo ay nandyan yung small and big deposit. Sa kabila yata kasi nandito ang chain block nyo. Sa kabila yata yung hukay nyo. Okay, ito naman, kung nakuha nyo ito sa 7 meters or 5 meters, nagsasabi siya na down kayo sa nasa kalagitnaan na ang distansya. Kasi ito, pointer yan down. Ngayon, kung nasa 7 meters na kayo, ibig sabihin, kalahati pa lang yan. So, punta pa kayo sa another 7 meters. Baka nandyan ang small deposit. So, 14 meters, all in all. Tama talaga yung sinabi ko kanina na 14 meters, mag-change direction na. Change direction. Okay, ito naman, sign ito ng diamond. So, ang ibinaon pala dyan ay diamond. Ito yung mga glitterings niya. Ayan, kaya nga diamond kasi glitters. Kung napansin nyo, diamond din yung and then glitterings. So, ibig sabihin ay diamond pala ang nandyan. So, ito treasure to eh. Ito, kanji ito ng treasure, ganyan. So, expect merong diamonds. Patuloy lang kayo sa baba kung hindi pa kayo umabot sa 14 meters ay patuloy lang kasi kompleto ang nyo mga signs nyo. Ito naman, napakaganda nito. Ito yung letter E. Karamihan ng E ay baliktad ang pagkagawa ng hapon. Ayan, so kung yan ay nagaganyan, hindi yan mountain. Ang mountain ay mahaba ang gitna. So kung nagaganyan yan, baliktad kasi sila, so pababa. Ang kahulugan talaga ng E sa aking treasure book ay gold bars in the box. Gold bars in the box. Nakalagay siya sa box na gold bars. Ito. Ayan, patuloy pa rin yan sa baba. Gold bars in the box below. Ito naman, of course, treasure ito, pointer ito eh. So, ito, nakita nito, para siyang puso and then may buntot. Kung napansin nyo, ang buntot ay ito ang tinuturo niya. So, kung atin din gawing arrowhead itong bato, ay ganon din ang direksyon niya. So, pointer talaga ito. Itong bato mismo, yan ay pointer. Susundan lang pa ganyan. Sundan nyo lang muna yan kung anong tinuturo talaga niya. Kasi pointer siya. Okay, so meron tayong dalawa dito na napakaganda na marker. Ito, saka itong gold bars in the box. Okay, meron diamond. Baka yung small box, yung ganito kasi yun. Big and small. So baka itong small, ito yung diamond. Tsaka itong big. Baka yun yung treasure, gold bars in the box. Okay, magpaalam na mga katiyats. Huwag kalimutan mag-subscribe. I-like nyo rin.
at pakishare kung pwede ang ating video para marami ang makapag-subscribe at makapanood ng ating mga partial analysis kung paano hanapin ang mga nakabaon na item. Hanggang sa muli, paalam at ingat.